Narinig ko mismo ang anak ko. Si Anton. Nagpaplano ng aking kamatayan. Habang nagpapangiti. Ang kanyang asawa, si Sofia. Ito ay sa footage ng lihim kong kamera. Hindi ko akalain na magagawa nila ito. Ang kumpanya. Aking pinaghirapan. 900 milyong piso. Lahat para sa kanila ay pera lang. Ngunit sa loob ko, may plano ako. Mas matalino. Magbabago. Ang lahat, bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Ricardo Cardo Reyes. 69 na taong gulang. Ako ang may-ari ng Reyes Development Corporation. Isang makapangyarihang imperyo ng real estate. Nagkakahalaga ito ng 900 milyong piso. Pinaghirapan ko ito. Mula sa wala. Sa loob ng 40 taon. Ngayon, narito ako. Sa aking marangyang opisina. Sa aking kolonyal na mansyon. Sa Daang Hari, Alabang, Muntinlupa. Sa harap ko. Ang mga dokumento. Para sa paglilipat ng pamamahala ng kumpanya. Sa aking anak na si Anton. May ngiti. Sa aking labi. Isang ngiti. Ng pagmamalaki. At kasiyahan. Ang akala ko noon. Ito ang simula. Ng isang bagong kabanata. Para sa aming pamilya. Para sa aking pinakamamahal na anak. Pumasok si Sofia Lim. Ang aking manugang. May dalang tasa ng kape. Isang paborito ko raw. Ngumiti siya. Isang ngiti. Formal. Ngunit kulang sa init. Para bang isang pinaghandaang maskara. Bumati siya. Nang mahina. Magandang umaga po, tatay. Sa likod niya, sumunod si Aling Nena. Ang kasambahay ko. 20 taon na siya sa amin. Tahimik. Masipag. Palaging may sariling mundo. Ngunit umagang iyon. Iba siya. Ang kanyang mga kamay. Nanginginig. Habang nag-aayos ng kape. Ang kanyang mga mata. Patuloy na sumusulyap. Sa bintana. May pag-aalala. Bigla. Nagulat ako. Hindi sinasadyang nabangga ako ni Aling Nena. Habang naglalagay siya ng tray ng mga papel. Sa tabi ko. Sa sandaling iyon. Yumuko siya. Sa aking tainga. Ang kanyang boses. Nanginginig. Ngunit matatag. Huwag niyong inumin, sir. Maniwala po kayo sa akin. Isang luha. Ang pumatak. Sa aking isip. Nakaramdam ako ng kuryente. Sa aking katawan. Naguguluhan ako. Ngunit sa loob. May isang boses. Ang aking instinct. Bilang negosyante. Sa loob ng 40 taon. Nagpasya ako. Palihim kong pinalitan. Ang aking tasa ng kape. Sa tasa ni Sofia. Nang tumalikod siya. Para tulungan si Aling Nena. Sa mga natapong papel. Nagsimulang umikot. Ang aking mundo. Sa nakaraan. Naaalala ko. Ang aking paglalakbay. Sa pagtatayo ng Reyes Development Corporation. Mula sa hirap. Mula sa pagiging wala. Hanggang sa naging imperyo. Pinaghirapan ko. Bawat piso. Naaalala ko si Elena. Ang aking yumaong asawa. Ang aking kasama. Ang aking inspirasyon. Sa lahat ng pagsubok. Sa lahat ng hirap. Magkasama naming binuo. Ang aming pamilya. Ang aming pangarap. Ngunit 10 taon na. Mula nang pumanaw siya. Kung minsan. Umaasa pa rin ako. Na mahahanap ko siya. Sa kusina. Tuwing umaga. Anton. Ang aming kaisa-isang anak. Ang aking dugo at laman. Nagsimula siyang magtrabaho sa kumpanya. 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya napakahusay. Ngunit mahal ko siya. Dahil sa kanya. Ako ay isang ama. Ang akala ko. Sapat na yon. Ang pagiging pamilya. Naaalala ko. Ang tawag ni Anton.
Gabi bago ang insidente. Nagmamadali siyang pag-usapan. Ang plano. Sa paglilipat ng pamamahala. Sabi niya. Panahon na, tatay. May pagmamadali. Di karaniwan. Sa kanyang boses. Hindi ko gaanong pinansin. Noon. Si Sophia Lim. Asawa ni Anton. May degree siya sa chemistry. Mula sa Pharmapro Philippines. 2 taon na siya sa kumpanya. Bilang marketing director. Palagi siyang ngumingiti. Ngunit ang kanyang ngiti ay parang salamin. Walang kaluluwa. Ang kape. Ang tasa ng kape. Na inabot sa akin ni Sophia. May kakaiba itong amoy. Bahagyang mapait. Hindi ito ang amoy ng kape na palaging ipinapaghalo sa akin ni Aling Nena. Ang paborito kong dark roast. Mula sa isang bagong coffee shop sa Bonifacio Global City. Hindi ko pinansin. Noon. Ngayon. Alam ko. Hindi lang basta amoy iyon. Nagsimula akong magtanong. Sa aking kalooban. Ang aking sarili. Ano nga ba? Ang limitasyon. Ng pagmamahal. Ng sakripisyo. Para sa isang anak sa aking opisina. Matapos ang panimulang kaguluhan. Nanatili kami roon. Ako. Si Anton. Si Sophia. At si Aling Nena. May tensyon. Sa hangin. Ramdam ko. Ang bawat paghinga. Ang bawat tingin. Pinilit kong patagalin. Ang oras. Kahit nagmamadali si Anton. Napirmahan ko. Ang mga papeles. Para sa paglilipat ng kumpanya. Matyagang pinagmamasdan ako ni Sophia. May matinding tingin. Para bang may hinihintay. Sa bawat paggalaw ko. Lalo na. Sa bawat paghawak ko. Sa tasa. Narinig ko. Ang babala ni Aling Nena. Huwag niyong inumin, sir. Maniwala po kayo sa akin. Hindi lang basta babala iyon. Ito ay isang panawagan. Sa gitna ng peligro. Ang kanyang mga kamay. Nanginginig. Ang kanyang pagiging di karaniwan. Umagang iyon. Bigla. Naging malinaw. Hindi niya kaya. Ang magsalita. Nang direkta. Sa sandaling iyon. Muling lumitaw si Aling Nena. Sa tabi ng aking upuan. May dala siyang tray ng mga papel. Di sinasadya siyang nadapa. Nabangga ang aking braso. Natapon ang kape. Sa mamahaling mahogany desk. Kaguluhan. Nagulat si Anton. Nagmura. Nang mahina. Diyos ko, Aling Nena. Nagmamadaling nagpapaliwanag si Aling Nena. Habang naglilinis. Sa gitna ng lahat. Nang sandaling iyon. Mabilis siyang lumapit sa aking tainga. Bumulong muli. Mas mapilit ang boses. Huwag po talaga, sir. Pakiusap. Maniwala lang kayo sa akin. Ginawa ko. Ang isang maliit na gulo. Habang nagmamadali siya. Sa paglilinis. Sa sandaling iyon. Galit na dinaplot ni Sophia. Ang isa sa mga tasa ng kape. Sa mesa. Hindi niya alam. Iyon pala ang tasa ng kape. Ang may lason. Na para sa akin. At ininom ito. Nang mahabang higop. Bumalik ako. Sa aking upuan. Pinanood si Sophia. Pinanood si Anton. Ang katahimikan. Ay bumalik. Ngunit iba. Masyadong mabigat. Ilang minuto lamang. Pagkatapos ng paglilinis. Biglang namutla si Sophia. Nagsimula siyang magreklamo. Tungkol sa pagkahilo. Nahihilo ako, Anton. Lahat ay umiikot. Matindi. Ang sakit niya. Nagulat si Anton. Lumaki ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Nagmamadaling lumapit si Anton. Upang alalayan ang kanyang asawa. Ngunit hindi na nakatayo si Sophia. Siya ay bumagsak. Sa sahig. Nagkukumbulsyon ng husto. Nagkabasag-basag ang tasa. Sa sahig.
Nagmamadaling tumawag si Anton ng 911. Ngunit ang kanyang boses at mga kilos, masyadong perpekto, masyadong inaarte. Para bang pinagsasanayan na niya ang sandaling ito. Opo, ang aking asawa, bumagsak siya. Sa aking kalooban, isang malamig, nagdududang pakiramdam ang gumapang. Si Aling Nena. Sa isang nakakagulat na bilis, mabilis na inihiga si Sofia sa kanyang tagiliran upang hindi siya mabulunan. Ang kanyang mukha, seryoso, may bahid ng takot. Ngunit may katiyakan. Naaalala ko ang babala ni Aling Nena. Ngayon, malinaw ang tasa ng kape. Ang tasa na ininom ni Sofia. Iyon ang tasa ng kape na may lason na para sa akin. Isang nakakapanindig balot na katotohanan. Nagsisimulang lumitaw ang tunay na panganib, ang tunay na traidor. Dumating ang ambulansya. Makalipas ang 6 na minuto, mabilis silang kumilos. Mga tanong. Intravenous. Stretcher. Habang inilalagay ng mga paramedic si Sofia sa stretcher, pinanood ko ang mukha ni Anton. Nang akalain niyang walang nakakakita. Hindi ito takot o pag-aalala para sa kanyang asawa, kundi isang malamig, pagkalkula na tingin. Isang tingin na nagpatigas sa aking kalooban. Dinala si Sofia sa emergency room ng isang malaking ospital sa Metro Manila. Sa Ed Luke's Medical Center, Quezon City. Mabilis ang mga paramedic. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon kay Anton. Nasa harap ko. Hawak ang telepono. Nagmamadali ang boses sa tamang mga bahagi. Hindi ko po alam ang nangyari, sabi niya. Basta bumagsak na lang siya. Ngunit naririnig ko ang bulong ni Aling Nena. Huwag niyong inumin, sir. Dumating si Dr. Mendoza. Isang babaeng doktor. Sa emergency. Humigit kumulang 40 taong gulang. May seryosong mukha. Ano ang nangyari? Tanong niya. Nagsimulang magkwento si Anton. Kape. Pagbagsak. Pagkukumbulsyon. Napakahusay niya sa paggawa nito. Sa loob ng 42 taon. Hindi ko kailanman napagtanto kung gaano kahusay na tagaganap ang anak ko. May alam po ba kayong allergy? Tanong ni Dr. Mendoza habang sinusuri ang hindi na gumagalaw na katawan ni Sofia. Wala po, sagot ni Anton. Ang kanyang mga pupils ay labis na lumiit. Ang heart rate irregular. Tumingin siya sa isang nurse. Full touchscreen. IEI. Chem panel. At magdagdag ng arsenic levels. Ngayon, arsenic. Ang salitang iyon ay tumama sa akin ng malakas. Parang suntok. Ngunit sa boses ni Anton, ang pagkabigla ay tunog na totoo. Arsenic. Nagsasabi lang po ako ng lahat na posibleng mangyari. Ngunit ang mukha ni Dr. Mendoza ay nagsabi sa akin na alam na niya. May alam na siya. Lumingon siya sa akin. Nandoon po kayo. Nang mangyari ito, nagkakape po kami sa aking opisina. Natapon ang kape ng aking kasambahay. Nagkaroon ng kaguluhan. Uminom si Sofia mula sa isa sa mga tasa. Mariin niyang tinanong, aling tasa po ba ang para sa inyo, Ginoong Reyes? Ang tanong. Tumama ng malakas. Hindi ko alam. Ang bilis nangyari. Mag-order din ako ng blood work. Para sa inyo. Kung ang kape na yon ay para sa inyo, hindi niya tinapos. Isang pulis ang dumating habang kinukuha ang aking dugo. Si Detective Ramirez. Mandatory reporting po, paliwanag ni Dr. Mendoza. Ang hinalang pagkalason
Kailangan ipaalam sa tagapagpatupad ng batas. Lumipat ng upuan si Anton. Poisoning. Baliw yan. Ngunit walang sumagot sa kanya. Bumalik ang resulta. Makalipas ang 90 minuto. Bumalik si Dr. Mendoza. May tablet. At isang mukha. Na nagsabi. Sa akin. Ang lahat. Ang inyong manugang. Ay may acute arsenic poisoning. Lethal na dosis. Nasa kritikal na kondisyon. Nanatiling kalmado ang aking mga kamay. Training sa negosyo. Hindi ko ipapakita ang kahinaan. At ako. Tanong ko. May chronic arsenic exposure po kayo, Ginoong Reyes. Consistent na mababang dosis ng lason. Sa loob ng humigit kumulang 3 buwan. Nagsisimula na kami. Sa chelation therapy. Agad. 3 buwan. Hulyo. Agosto. Setyember. Ang pagod. Na sinisi ko. Sa aking edad. Ang pagduduwal. Na iniisip kong stress. At ang pagkalito. Sa mga board meeting. Ngayon ay mayroong nakakapanindig balot na dahilan. Mayroong tahimik na pumapatay sa akin. Sino ang may access? Sa inyong pagkain at inumin? Tanong ni Dr. Mendoza. Ang aking anak. Ang kanyang asawa. Ang aking kasambahay. Gusto pong kausapin ng detective. Silang lahat. Sa bintana ng consultation room. Nakita ko si Anton. Sa pasilyo. Hawak ang telepono. Mabilis na nagtatype. Sa screen. Nagte-text. Sa kung sino. Sinisira ang ebidensya. Siguro. Tinuruan ko siya ng lahat. Tungkol sa negosyo. Kung paano magbasa ng balance sheet. Makipagnegosasyon. Makita ang kahinaan. Ngunit tinuruan ko rin siya. Nang hindi sinasadya. Kung paano itago. Ang tunay mong nararamdaman. Kung paano mag-arte. Tumingala siya. Nagkatinginan kami. Sa salamin. Sa loob lang ng 1 segundo. Ang kanyang maskara. Ay nahulog. Hindi ito kasalanan. Hindi ito takot. Tanging ang pagkalkula. Iyon din para bang. May sinusolusyonan siya. May pinaplano. Ang susunod niyang hakbang. Ang aking anak. Ang batang pinalaki ko. Ang taong binuo ko. Ng isang pamana. Negosyante ako. Sa loob ng 40 taon. Nakaligtas ako. Sa pagbagsak ng merkado. Sa hostile takeovers. Sa mga resesyon. Alam ko ang pagkakaiba. Ng masamang kapalaran. At sinadya na sabotahe. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. Pinagplanuhan. Metiko. Matyaga. At habang pinapanood ko. Ang aking anak. Sa gitna ng ospital. Sa emergency wing. Isang pag-iisip. Ang patuloy na umalingaw-ngaw. Dapat patay na ako. Nagsimula akong mapagtanto. Nagkamali ako. Sa pagtitiwala. Na dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Nang bulag. Kung naririnig pa niyo ako hanggang dito, tulungan niyo akong magkomento ng isa sa ibaba. Para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon. Para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Na mas magdadala sa atin. Sa lalim ng hustisya. At pagbabago. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kaibigan, 3 linggo matapos ang hatol. Isinakatuparan ng aking abogado. Ang testamento. Na sinubukan patayin ni Anton. Para sa akin. Ang lahat ng ari-arian. Ng Reyes Estate. Ang 900 milyong piso na development company. Ang ari-arian sa Alabang. Ang investment portfolios. Ang commercial real estate holdings. Inilipat. Sa isang irrevocable trust. Ang Reyes Foundation for Elder Protection. Walang nakuha si Anton. Nang ipaalam. Ng prison chaplain. Sa kanya. Sabi nila. Sinira niya ang kanyang selda. Ibinato ang kanyang upuan.
Sa mga rehas. Sumigaw. Hanggang sa pigilan siya ng mga gwardya. Inilagay siya sa solitary confinement. Sa loob ng 72 oras. Ang chaplain ay bumisita sa akin. 1 linggo pagkatapos. Propesyonal na kagandahang loob, sabi niya. Akala niya. Dapat kong malaman na si Anton nakaupo mag-isa sa walang laman na selda ay bumulong sa kanyang sarili. Pinatay ko siya sa wala. Walang redemption RC. Para sa aking anak. Nag-file si Sofia ng apela. Noong Hunyo, tinanggihan ito ng Korte Suprema ng Connecticut. Nang walang komento, nananatili siya sa maximum security sa Correctional Institution for Women, Mandaluyong. Naglilingkod ng habang buhay nang walang posibilidad ng parol. Ibinenta ko ang bahay sa Alabang. Maaga noong Mayo. Masyadong maraming multo. Sabi ko sa realtor. Tumango siya. Mas nauunawaan niya. Higit sa sinabi ko. Alam na ng lahat. Sa Alabang. Ang kwento. Ang lason. Ang kasambahay. Ang mga lihim na kamera. Ang anak. Na pinili ang pagpatay. Higit sa pagmamahal. Itinatag ko. Ang punong tanggapan ng pundasyon. Sa Ortigas Center, Pasig. 3,000 square feet. Ng modernong espasyo ng opisina. Na may accessible na disenyo. Mainit na ilaw. At isang mission wall. Na nagpapakita ng aming core values. Hindi isang mansyon. Isang workspace. Isang lugar kung saan ang mga nakaligtas ay maaaring pumasok at makaramdam ng kaligtasan. Ang aming misyon ay direkta. Protektahan ang mga Pilipinong matatanda mula sa pang-aabuso, pinansyal na pagsasamantala, pisikal na pinsala, emosyonal na manipulasyon, pagpapabaya, lalo na kapag ang nang-aabuso ay pamilya. Nag-aalok kami ng legal aid, investigative support, emergency safe housing, counseling services, at advokasya. Si Aling Nena, naging executive director. Ang babae na nagsilbi sa akin ng kape at toast. Sa loob ng 20 taon. Ngayon, pinamunuan niya ang isang staff ng 9 na profesional. 3 abogado, 2 social worker, 2 investigador, 1 office manager, at 1 community outreach coordinator. Iniligtas niya ang aking buhay sa pagtatapon ng 1 tasa ng may lason na kape. Ngayon, nagtatayo siya ng mga sistema upang iligtas ang daan-daan pa. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Si Aling Nena, na dati ay tahimik. Ngayon, pinamunuan niya ang mga conference room. Nakikipagnegosasyon siya sa mga taga-usig. Kinokompronta ang mga defense attorneys. Nagsasalita sa mga community forums. Ang kanyang boses mahina, ngunit hindi matitinag. Nagtataglay ng bigat ng isang taong humarap sa kasamaan at tumangging tumalikod. Tumawag si kaibigan ko, Mang Tonyo. 2 linggo matapos ang hatol. Naging magkasama kami sa Yale. 47 taon na ang nakalipas. Mga kasosyo sa negosyo. Sa loob ng 15 taon. At mga kaibigan. Sa bawat yugto ng buhay. Dumalo siya sa libing ni Elena. Nandoon siya sa ika-25 anibersaryo ng aming kumpanya. At nang magtapos si Anton sa business school, nandoon din si Mang Tonyo. Proud. Gaya ng isang tiyuhin. Narinig ko. Ang ginagawa mo, Cardo, sabi niya. Gusto kong sumama. Sumali siya
sa aming board of directors. At nag-donate ng 5 milyong piso sa aming startup fund. Alam mo ba? Ang natutunan ko, sabi ni Mang Tonyo, sa aming unang board meeting, nakatingin sa mesa kay Aling Nena, sa aming lead attorney, si Sarah Brown, at sa aming financial director, si Michael Torres. Ang pamilya ay hindi sa dugo. Ito ay sa kung sino ang dumating kapag kailangan. Nagkatinginan kami ni Aling Nena sa conference table. Isang bahagyang ngiti. Isang pag-unawa na hindi na kailangan ng salita. Nagtatayo kami ng isang bagay. Mas malaki. Higit sa paghihiganti. Mas malaki. Higit sa kalungkutan. Nagtatayo kami ng isang pamana na hindi malalason. Sa loob ng 3 buwan, nakialam kami sa 12 kaso. 3 ay nagresulta sa criminal prosecution. Nakabawi kami ng mahigit 20 milyong piso na ninakaw na ari-arian at inilipat ang 7 nakaligtas sa ligtas na tirahan. Isang kaso ang patuloy na bumibisita sa akin. Sa tahimik na sandali, si Ginang Margaret Brennan, 76 taong gulang, isang retiradong librarian mula sa Cavite. Ang kanyang manugang ay sistematikong inubos ang kanyang mga account sa loob ng halos 2 taon. 10 milyong piso. Wala na. Ang anak ni Ginang Margaret nagtatrabaho ng mahabang oras sa Boston. Walang ideya na ninanakawan siya ng kanyang asawa. Ang kanyang ina. Nang ipakita namin ang bank records, ang mga huwad na pirma, ang mga dokumento ng shell company. Umiyak ang anak ni Ginang Margaret. Pagkatapos, siya mismo ang tumawag sa pulis. Dumating si Ginang Margaret sa aming opisina sa Ortigas. 3 araw. Pagkatapos ng hatol sa kanyang manugang, hinawakan niya ang aking 2 kamay. Lumuluha ang kanyang magulong mukha. Iniligtas ninyo po ang aking buhay, bulong niya. Tulad po ng pagliligtas ni Aling Nena sa inyo. Tumingin ako sa kabila ng silid kung saan nakatayo si Aling Nena. Sinusuri ang mga intake forms. Kasama si Sarah. Hindi, sabi ko ng banayad. Ipinapasa lang namin ito. Kinagabihan, nagdala si Aling Nena ng 2 tasa ng kape. Sa aking opisina, ang mabangong amoy ay pumuno sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Lason at kaligtasan. Pamilya na nawala at pamilya na pinili. Naglagay siya ng 1 tasa sa harap ko. Umuusok. Init. Nang walang takot. Para sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Aling Nena. Itinaas ko ang aking tasa upang salubungin ang kanya. Para sa piniling pamilya. Nag-inuman kami. Magkasama. Nakaligtas at tagapagligtas. Nagtatayo ng isang bagay na mabuti. Mula sa isang kakilakilabot na bagay. Sa labas ng aming mga bintana, ang mga ilaw ng gabi ng Ortigas ay kumikinang laban sa takip silim. At sa unang pagkakataon, sa 1 taon, naramdaman ko ang isang bagay na inakala kong pinatay na ni Anton. Habang buhay. Pag-asa, 18 buwan. Matapos ang hatol, nakatayo ako sa aming pundasyon, sa opisina sa Ortigas. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpinta ng ginto sa loob ng Maynila. Ang Reyes Foundation for Elder Protection ay nakatulong sa 83 pamilya. Sa unang taon nito, nakabawi kami
ng mahigit 3 milyong piso na ninakaw na ari-arian. Nakita namin ang 7 adult na anak nahatulan dahil sa pinansyal na pagsasamantala. Si Aling Nena ay tumestigo sa Kongreso ng Pilipinas 2 beses. Tumutulong sa pagpasa ng mas matibay na batas para sa pag-uulat ng pang-aabuso sa matatanda. Noong nakaraang buwan, itinampok siya sa Rated Day sa 12 milyong manonood ang kwento ng kasambahay na nagligtas sa buhay ng isang siye. Maraming nag-anyaya sa kanya na magsalita mula sa buong bansa. Pinanood ko siya ngayon sa bintana ng aking opisina. Pinamunuan niya ang aming buwanang support group sa conference room. 12 matatandang nakaligtas nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Natagpuan ang kanilang mga boses. Muli, si Aling Nena, dati kong kasambahay. Ngayon, Executive Director ng isang nationally recognized nonprofit. Pinangalanan siya ng Time Magazine sa kanilang 100 most influential people in healthcare. Binago niya ang kanyang tahimik na tapang. Sa isang kilusan, magandang umaga, Cardo. Lumingon ako. Si kaibigan ko, Mang Tonyo. Nakatayo sa aking pintuan. May dalang 2 kape. Ang aking matandang kasama sa kolehiyo ay bumibisita. Tuwing Huwebes ngayon, nagkakape kami. Sinusuri ang mga kaso. Pinag-uusapan ang lahat. Maliban sa negosyo, tunay na pagkakaibigan. Ang uri na hindi nagbibilang, nagpadala ulit. Nang sulat si Anton, sabi ni Mang Tonyo. Nang maingat, inilapag ang aking kape. Iyon ang pangsyam. Sa loob ng 18 buwan, lahat ay hindi nabuksan. Nakasalansan sa aking desk drawer. Hindi pa ako handa, sabi ko. Tumango si Mang Tonyo. Naintindihan niya ang ilang pagtataksil ay hindi gumagaling. Sa paglipas ng panahon, nagiging peklat lang na natutunan mong mabuhay. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa aming social worker. Si Miguel Santos. Bagong referral. Isang 82 taong gulang na lalaki. Pinipilit ng anak na ibenta ang bahay. Kakaiba. Pamilyar. Palagi. Isa pang kaso, tanong ni Mang Tonyo. Palagi. Isa pang kaso. Dinampot ko ang aking kape. Ang espesyal na timpla ni Aling Nena. Ginawa ng may pag-iingat. Tuwing umaga. Ligtas. Mainit. Isang pang-araw-araw na paalala na ang ilang tao ay pinipili ang katapatan higit sa kaginhawaan. Kumatok si Aling Nena at pumasok. Nakapatong ang kanyang salamin sa pagbasa. Sa kanyang ilong, hawak ang ipad. Cardo. Gusto po ng The Philippine Star ng panayam tungkol sa ating pagpapalawak sa Massachusetts. At tumawag po ang opisina ni Senador De La Cruz. Gusto po nila kayong tumestigo tungkol sa Federal Elder Abuse Legislation. 71 taong gulang. At nagsisimula pa lang ako sa pinakamahalagang trabaho sa aking buhay. Ischedule mo, sabi ko. Ang lahat. Ngumiti siya. Ayon din ngiti na nagligtas sa aking buhay. Nang bumulong siya. Huwag inumin. Kumusta si Sofia, tanong ko. Nang tahimik. Nawala ang ngiti ni Aling Nena. Iniulat ng prison medical ang paghina ng kalusugan. Kidney failure. Malamang. Mamatay siya doon. Wala akong naramdaman. Hindi kasiyahan. Hindi awa. Tanging kawalan. Kung saan dati. Ang pamilya ng aking anak. At ang bagong safe house, tanong ko. Pinapalitan ng usapan.
Magbubukas. Sa susunod na buwan. 1-0 kama. 24 oras na seguridad. Pangalanan natin itong Elena Reyes Memorial House. Pangalan ng aking yumaong asawa. Magugustuhan niya ito. Ginawang proteksyon. Para sa mga mahina. Ang isang trahedya. Itinaas ni Mang Tonyo ang kanyang tasa ng kape. Para sa pamilyang pinili. Itinaas namin ni Aling Nena ang aming mga tasa. Para sa pangalawang pagkakataon, dagdag ni Aling Nena. Nang mahina. Para sa hustisya, tinapos ko. Nag-inuman kami. Magkasama. 3 tao. Hindi nakatali. Ng dugo. Kundi ng isang bagay. Na mas matibay. Layunin. Katapatan. Pagmamahal. Sa labas. Sa aming mga bintana. Ang Ortigas ay nagigising sa isang lugar. Sa syudad na ito, isa pang matanda ay inaabuso ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit ngayon, mayroon silang malalapitan. Mayroon silang kami. Ang aking tunay na pamilya, 79 na taon na ako ngayon. 1 dekada na ang lumipas. Mula nang matapon ni Aling Nena ang tasa ng kape. At iniligtas ang aking buhay. Nang balikan ko ang totoong kwentong ito, nakikita ko ang isang lalaki na nalito sa tagumpay, sa pamana, na naniwala na dugo ay mas makapal kaysa sa karakter. Nagkamali ako narito. Ang itinuro sa akin ng kwento ng lolo na ito, huwag baliwalain ang mga babala. Kapag sinisimulan kang tingnan ng isang mahal mo bilang isang pag-ari sa halip na isang tao, huwag kang maghintay hanggang sa may lason sa iyong tasa. Bago ka magtanong ng mahirap, huwag kailanman pagbaligtarin ang katapatan. Sa biolohiya, napagtanto ko ang hangganan ng aking bulag na sakripisyo. Ang pagkontrol ko sa aking anak sa ngalan ng pagmamahal ay nagdala ng kapahamakan. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay pag-unawa at paggalang. Kailangan niyong malaman ang halaga ng utang na loob, ng responsibilidad, at kung paano ang pagkamakasarili ay maaaring sumira sa pinakamagandang bagay. Kailangan niyong maunawaan ang kahulugan ng pagiging mature. Walang sinuman ang may karapatan na ituring na karaniwan ang pagmamahal ng magulang. Ito ay isang regalo na kailangan pahalagahan. May hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti. May hangganan sa pagitan ng katahimikan at pagkilos. Ang kabaitan ay may halaga lamang kapag nailagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong pagganti ay isang anyo ng paggising sa moralidad. Hindi ito tungkol sa galit, kundi sa pagpapanatili ng tama. Pinapasalamatan ko ang Diyos araw-araw na si Aling Nena ay nagkaroon ng tapang na kumilos nang ako ay bulag. Sa katotohanan, pinapasalamatan ko ang Diyos na naglagay siya ng isang tao sa aking landas na pinahahalagahan ang integridad higit sa kaginhawaan. At pinasasalamatan ko ang Diyos na binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para magtayo ng isang bagay na mahalaga. Hindi isang kumpanya na nagkakahalaga ng milyon-milyon, kundi isang pundasyon na nagpoprotekta sa mga mahina. Ang Reyes Foundation ay nakatulong na sa mahigit 300 pamilya kamakailan.
Pinangalanan si Aling Nena ng Time Magazine bilang the Person of the Year para sa Elder Advocacy. Si Anton ay nagsusulat pa rin sa akin. Mula sa kulungan. Hindi ko binubuksan. Ang mga ito. Ito ay isang tunay na kwento. Na parang imposible pa rin. Isang kwento ng lolo. Na hindi ko kailanman inakala. Na ikukwento. Ngunit kung ang pagbabahagi ng totoong kwentong ito ay makakaprotekta. Kahit isang matatandang magulang. Mula sa kasakiman. Ng sarili nilang anak. Kung gayon. Siguro. Ang pagtataksil. Ay may layunin. Ang tunay na pamilya. Ay hindi ipinanganak. Ito ay binuo. Piliin. Ang mga taong. Pinipili ka rin. Kung ang kwentong ito. Ay nakaantig sa inyo. Pakiusap. Mag-iwan ng komento sa ibaba. At ibahagi. Ang inyong mga saloobin. Mag-subscribe. Sa channel na ito. Para hindi kayo makaligtaan. Ng isa pang kwento ng lolo. Na mahalaga. At kung kilala ninyo. Ang isang matatandang tao. Na maaaring nasa panganib. Pakiusap. Ibahagi. Ang video na ito. Maaari itong magligtas ng buhay. Tulad ng pagliligtas ni Aling Nena. Sa akin. Pagpalain nawa kayong lahat. At tandaan. Magtiwala. Ngunit ay verify, ang kwento ni Ricardo Reyes ay nagtatapos dito. Ano ang palagay ninyo? Sa desisyon ni Ricardo Reyes? May iba pa po ba? Kayong gagawin? Kung kayo, ang nasa sitwasyon niya, ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin. Sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi sa isang taong sa tingin nyo ay madarama din ito at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at malay nyo, sa susunod, kayo na ang magiging ang bida sa isang kwentong puno ng karunungan at pagsubok.